Una sa lahat, Risa Ontiveros, tigil-tigilan mo yung kagagamit mo ng oposisyon. Paano kayo magiging oposisyon? Gusto nyo makitandem sa gobyerno. Paano kayo magiging oposisyon ni hindi nyo nga silipin yung ghost projects ng gobyerno? Lahat ng sabihin ng magpinsang magnanakaw, oo kayo ng oo. Tahimik kayo. Paano ka naging oposisyon? Mahina na talaga utak nito si Risa. Para pumili ng aming mga kandidato, whether by the end of the year or first quarter of next year. Sa mis- Ako muna ito lang ha. Pipili daw sila ng kandidato. End of the year or maybe next year. Alam mo ako sa totoo lang, gusto kong tumakbo tong presidente or vice president. Bakit? Siguradong talo. Oh, pustahan tayo. Siguradong talo. Alam mo makikinabang pag ginawa nyo tong kandidato ng presidente or vice president. Siya lang. Magkakapera siya eh. Magkakapera. Papayuhan ko kayo mabuti. Bagamat gusto ko siyang tumakbo para sure win na si Sara, pero kahit naman sino na ang tumakbo, sure win eh. Kukuha kayo ng lalabang kay Sara at gagawa kayo ng tandem ng presidente, vice president na lalaban kay VP Sara. Kumuha na kayo, eto pakinggan yung mabuti. Kumuha kayo ng may ambag. Yung makakatulong sa inyo. Mga brad, walang ambag to si Risa. Makinig kayo, dilawan. Walang maiaambag sa inyo si Risa. Walang boto na maitutulak si Risa sa inyo. Walang boses, walang influence, walang karisma, may bagahing PhilHealth, may bagahing tanim witness, di umano. In short, liability to si Risa. Kung bubuo kayo ng tandem galing sa gobyerno at saka galing sa dilawang tae, kumuha kayo nung may ambag. Yung makakatulong, hindi liability. Liability to si Risa. Next year. Sa mismong pag-uusap pa lang sa kanilang hanay, wala pa yung mga pangalang lumulutang, pero katangian pa lang na hinahanap sa pambato. Yung common values na nahanap namin sa aming hanay, Pabalyos-balyos pa ang animal. no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance. Alam mo, nagdeklara si Sara, no? Tapos nakaitim siya. Nagsasalita siya, nakaitim din siya. Grabe mag-apply to ni na maging standard bearer ng dilawang tae. Di ba? Pumupustura na si Risa. Pagkakakitaan lang kayo niyan. Yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa. Ang magiging manok naman ng administrasyon at posibleng alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara, hindi pa rin napag-uusapan ngayon sa palasyo. Wala pa rin paghahanda para sa 2028 elections ang national. Dito, mayaman ka na. Sandal ka sa maleta. Si Itbulaga, sandal sa maleta. Hindi kaya nakukonsumisyon na yung asawa mo sa'yo. Nationalist People's Coalition o NPC. Ayon sa chairman nitong si Senate President Tito Soto, maaga pa rin aniya ayon sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tiniyak niya magpapatakbo pa rin sila ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ang kilalang kaibigan naman ni Vice President Duterte na si Senador Amy Marcos, tinanong din ng media kung ano ang plano kasunod ng anunsyo ng bise. Talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya malaman iniwanan. So open, ma'am. Ha? Open to Hindi siya nag-announce. Saya muna siya. Kayo talaga. Ang presidente ng PDP laban na si Senador Robin Padilla itinutulak ang tambalang Sara Amy sa 2028. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Alam mo, eto sa akin ito si Robin ito yung kaibigan. Kakampi natin, pero maling-mali si Robin dito. Alam mo, Banateros, pag tama-tama, pag mali-mali. Ganun lang kasimple yun. Di ba dati binabanatan natin si Amy? Pero nung may maganda siyang ginagawa, pinupuri din natin yung tama niyang ginagawa. Ito si Robin, kahit kakampi natin, ibabanatan din natin. Mali itong ginasabi mo. Robin, maawa ka sa Pilipinas. Yung ipinaglalaban mong girl power. Tapos ang kapalit, Marcos. Nagkaloko-loko na tayo. I mean, humingi na ng dispensa si Sara dahil pinagkatiwalaan niya ang Marcos. And here you are suggesting na maging kapartner niya another Marcos. Hindi na ba kayo magsasawa sa panloloko sa Pilipino? Hindi na ba kayo magsasawa
na naliligaw nyo ang Pilipino. Kung hindi nyo man niloloko, naliligaw dahil sa inyo. Sir Robin naman, tigilan nyo na yung mga ganyan. 'Di ba? Ako po'y believe sa inyo tayo kay kakampi, tayo Duterte. Pero wag naman Marcos na. 6 na taon na masasayang natin dahil sa Marcos. Dahil sa pag-girl power, bakit kailangan natin ng girl power? Hindi ko po sinasabing masama ang girl power. Ang punto natin dito, it's not about the girl power, man power, boy power. Hindi yung power. Ang importante dito, may power. Ay, puro tayo power. Importante rito, makaahon tayo. Another Marcos. At the end of the day, kapatid pa rin yan. Dugo pa rin yan. Robin naman eh. Huwag ka nang dumagdag doon sa panlilinlang. Hindi ko sinasabing nililinlang mo ang taong bayan. Pero nililinlang ng Marcos ang Pilipinas eh. Naliligaw ang Pilipinas dahil sa Marcos. Huwag ka nang kasangkapan. Pagka umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga sana ay reconciliation ako. Pero ang 2028 ayaw pang pag-usapan ng ibang senador. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Ako wala pa. Trabaho muna ako ngayon. 2 years pa. Medyo mahaba pa ang panahon. So ako nakafocus lang sa trabaho.